bakit daw ibinalik, yung iba kasi nagsasabi illegal. Sabi ng isa sa mga miyembro ng prosekusyon na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, labag sa konstitusyon ang ginawa ng Senado na pagbalik sa articles of impeachment. Gusto naman nila, si Risa naman na sa Coco na milit eh. I-constitute mo na as an impeachment court. Ayun. Manumpa na tayo, senator judges. Maging korte na tayo. Okay, nanumpa. Di ba, alim na ulit sila, naka-robe sila ng purple, di ba? Sila may gusto i-convene o kinonvene, naging korte. O, nagbotohan yung korte. Ang boto ng korte, tingnan natin kung tama yung pagdala sa atin, kung may jurisdiction tayo. Duty ng isang korte na kahit anong korte ha, pwera lang Victoria Court. Oo. Hindi naman korte talaga yun eh. Duty ng kahit anong korte na tignan kung may jurisdiction nila na dinggin yung kasong inihahain sa kanila. Ganun lang po kasimple yun, mga kasama. Di ba ang korte ay court, di ba? Ang korte ay may jurisdiction dapat. Yes. Ano ang definisyon ng jurisdiction? The power to hear and decide cases. Kaya yung niremand nila sa House, gusto nilang masiguro na hindi nagba-violate ng Constitution yung kaso na dinala sa kanila. Ayun. Di ba ang sabi nila, i-clarify nyo, hindi ba nagba-violate yan ng 1-year ban? Bakit mo didinggin ang isang kaso na unconstitutional? Anyway, baka akala nyo wala kaming topic. Eto gusto kong sabihin lang, kasi kung ang itatalakay na naman natin kung tayo ay malaya o hindi, alam naman natin na sa ngayon po ay tayo ay parang neo-colony ng Amerika eh. Hindi naman po kaila sa atin yan eh. Kita nyo, may EDCA sites. Kung ano sabihin ng Amerika, idemanda mo ang China. Di ba? Ang masakla po rito, eto nakakabahala po ito, to use the favorite word of Lenny. Lenny Robredo. Yung ano pala rito, yung hospital system natin ay mabigat. Eto na nga nalulungkot ako rito kasi yung pangkaraniwang mga tao, kinuha na nga yung PhilHealth bago mabigat pa pala ito. Diba, ang laki ng kinuha sa PhilHealth kaya nga nagkademandahan, nagka-TRO, diba, pinigil ng Supreme Court. Sana yung demanda doon sa constitutionality noong impeachment ni Sara Duterte, yung iba nagtatanong, bakit daw ibinalik? Yung iba kasi nagsasabi illegal yung pagbalik sa House. Ang pananaw po dyan ay ito, di ba? Ang Senado, di ba gusto naman nila, si Risa naman na sa Coco na milit eh. I-constitute mo na as an impeachment court. Ayun. Manumpa na tayo, senator judges. Maging korte na tayo. Okay, nanumpa. Di ba, alim na ulit sila, naka-robe sila ng purple, di ba? Opo. Hindi ko nga gusto yung purple robe ni Coco sa ni Risa, yung purple robe kasi pagka yung purple naalala ko pag pupunta ako sa funeraria, yung mga kupita ron purple Anyway. Kakulay lang. Anyway, di korte. Di ba ang korte ay court, di ba? Ang korte ay may jurisdiction dapat. Yes. Ano ang definisyon ng jurisdiction? The power to hear and decide cases. Kung ang isang korte ay korte na, halimbawa nag-constitute na yung Senado bilang impeachment court, tungkulin ng isang korte na bago niya dinggin ng isang kaso, tignan niya kung siya ay may jurisdiction, kung siya ay may power to hear and decide a case. Hindi niya nag-iiba bagamat impeachment court. Opo. Court din yan. Constitutional nga ang pag-create ng impeachment court So, dapat bago mo dinggin ng isang kaso, may jurisdiction ka. Ibig sabihin, tama yung yung pagdala sa'yo nung kaso. Halimbawa, RTC o MTC, CA. Tinitingnan nila kung may power to hear and decide sila doon sa kasong yon. Yun pala yun. Kaya yung niremand nila sa House, gusto nilang masiguro na hindi nagba-violate ng Constitution yung kaso na dinala sa kanila. Ayun. Di ba ang sabi nila, i-clarify nyo, hindi ba nagba-violate yan ng 1-year ban? Kasi, kung yan ay nagba-violate ng 1-year ban, hindi nila pwedeng dinggin yan. Wala silang power to hear and decide kasi unconstitutional yung pagdala sa kanila ng kaso. Bakit mo didinggin ang isang kaso na unconstitutional? Di ba sumumpa ka to defend
and preserve the Constitution at lahat ng batas ng Pilipinas. Korte din yan eh. Di ba sila may gusto i-convene o kinonvene, naging korte o nagbotohan yung korte. Ang boto ng korte, tingnan natin kung tama yung pagdala sa atin, kung may jurisdiction tayo. Duty ng isang korte na kahit anong korte ha, pwera Opo. lang Victoria Court. Oo. Hindi naman korte talaga yun eh. Oo. Kaya duty ng kahit anong korte na tignan kung may jurisdiction nila na dinggin yung kasong inihahain sa kanila. Ganun lang po kasimple yun, mga kasama. Oh, yung pala yun. Anyway, ito ha. Etong nakakabahala. Ninakawan na nga yung PhilHealth. Eto pa. Ang napakaliit pala ng nakukuha ayon sa pag-aaral ng mga pasyente mula sa PhilHealth. Nasa baba lang po yun, by the way ha. Wala lang pasok na yun. Eto, sa stroke patient, 76 to 80,000 lang ang nakukuha. Yun, ganun lang kaliit oh. Yung tulong. Oo, yung tulong. Ito, ang hinahalin tulad nila ito, yung mga long-term na care na mga milyon-milyon ang nagagastos. Opo. Ang liit lang pala, kita mo ha. Etong si Justice Lopez, Joe Lopez ng Korte Suprema, 7 milyon ang bill niya. Eh, hindi naman mayamang tao itong si Justice Lopez. Matino ito eh. Kilala ko to, konsyal pa to eh. Laki. Very clean to. Hindi po corrupt ito kahit nung politiko siya. Opo, opo. Oo. 7 milyon ang bill niya. Ang kinover ng PhilHealth, hulaan mo kung magkano. Magkano po? Hulaan mo muna. 100,000. Hindi. Hindi. Hindi lang? 50,000 lang. Ah, 50%. Ang Pilipinas pala, ang pinakamalaking out of pocket, ibig sabihin yung paglabas ng pera sa sariling bulsa. 45% pala rito on average ang inaabono o nilalabas sa bulsa ng pasyente. Grabe Compare naman. mo sa Indonesia, 28% lang. Ang Thailand, 7.7% lang. Oo, di ba? Yung ibang mga tao, 98% binabayad nila, 2% lang ang covered. Kamote. Oo Anyway, naman. yan po ang mabigat na sitwasyon ng ating mga taong bayan. Maliit na nga ang benepisyo, ninanakawan pa ng pondo. Oo. Para gawing akap. Anyway,